Napatingin siya rito nang hawakan naman ni Hunter ang kanyang kamay at ito na mismo ang nag-guide sa kanya upang mas haplusin pa niya ang ibang parte ng katawan nito. Pumikit pang binata habang nakatitig lamang siya sa mukha nito. I miss this touch. I miss your caress on my body, darling. Bahagya siyang napangiti nang marinig niya ang tila nahihirapang boses ni Hunter. Pero maya-maya'y her eyes suddenly widened when she felt her palm land on his manhood. It's too hard. Bigla tuloy siyang napatungo. She could clearly see his bulging and big manhood. Why does it seem to have grown as well compared to before? She swallowed up again. I want you, Mabel. Sa pagkasabi niyo ni Hunter, he bent down and claimed her breast. Dahil sa ginagawang yun ni Hunter sa kanya, tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili. Muling nag-init ang buong katawan niya. Only moans came out from her mouth. Hunter's kisses slowly descended on her stomach. He took off her panty and parted her thighs, and without a word, he kissed her there. Napaliyad siya. She got even hotter and moaned when she felt his hot lips that landed on her womanhood. Oh, Hunter, please. She held his head and carried him even more to her femininity. She even wanted to feel his lips kissing her down there. Just a few moments, she also felt his one finger gently rubbing her clit while he was still busy licking her womanhood. Mas lalong nagwala ang kakaibang pakiramdam sa kaibuturan niya dahil sa ginagawa yun ni Hunter. She can't help herself but to moan loudly. She wants more. Oh God, ilang taon ding hindi naranasan o naramdaman ang pakiramdam na yun. Ilang taon ding nawala siyang nakaniig because she made a promise to herself before na tanging si Hunter lamang ang makakaangkin sa kanya sa katawan niya. Nang hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, she grabbed Hunter's arms at pinatayo niya ito. Kaagad niyang sinalubong ang mga labi nito at muling ipinulupot sa liig nito ang kanyang mga braso. Take me. Nahihiramang sambit niya rito nang bahagyang maghiwalay ang kanilang mga labi. Without a word, Hunter took off his brief and to hold his hard manhood. He claimed her lips again as he gently stroked the end of his manhood to her wet femininity. Oh fuck, you're so wet, darling. Tiimbagang nasambit ni Hunter habang puno ng pagnanasang nakatitig sa nakapikit at nakagat na labing ng dalaga. Napapaliyad pa ito. He slowly inserted his hard manhood into Mabel's hole. Oh, he embraced tightened around his neck when she felt his inside of her. Oh damn! After almost 6 years, ito na talaga at muli na niyang malalasap ang langit sa piling ni Hunter. Oh, you're so tight, darling. He moaned as he began to move in and out. Ang banayad na paggalaw nito ay bumilis na rin. They were both moaning and gasping for breath. Their moan filled the entire kitchen. She only stopped moaning when Hunter claimed her lips again, but his movement still go faster and faster. Oh, please, deeper, faster lang ka. Kahit hinihingal man, napangiti pa rin si Hunter nang marinig nito ang pagtawag ni Mabel dito ng langga. He missed that. Saglit na huminto si Hunter. Inalalayan nito si Mabel na humiga sa malamig na stainless table habang nakatayo naman ito sa gilid. He lifted her legs and reinserted his manhood into her femininity. Oh fuck, darling. Oh, his moan. When Hunter moved faster again, she held on the edge of the stainless table para bang mahuhulog siya ron. She could also hear the noise of the table, not only their moan. Oh, faster, deeper, please.
Oh God, hindi pa ba sapat ang ginagawa ni Hunter sa kanya at humihiling pa siya ng ganun? Ngunit hindi naman siya binigo ng binata na mas bumilis ang mga galaw nito until she felt as if something had his inside her womanhood. But Hunter didn't stop. He still continues to come in and out of her femininity. He even parted her ties while her foot was still raised in the air. Oh! Their moan became louder and louder. She even shouted loudly nang biglang ibaon ni Hunter ang pagkalalaki nito sa kanya. Maya-maya he bent down and laid his body on top of her naked body. They were both sweaty and out of breath. Ilang minuto silang nasa ganong posisyon. Pinapahupa ang mga sarili nang mag-angat na mukha si Hunter at tumingin siya rito. There's a sweet smile on his lips. Hindi niya tuloy napigilan ang kanyang sarili. Kagat ang pangilalim niyang labi ay ngumiti siya rito. Tumuwid naman ng tayo si Hunter at inalalayan siyang makaupo sa lamesa. Mabilis nitong ginawaran ng halik ang kanyang mga labi bago siya nito niyakap ng mahigpit. Pareho ata ayaw nilang magsalita ngayon. Basta alam nilang parehong masaya ang kanilang mga puso sa mga sandaling yun. Ramdam ni Mabel ang mga titig sa kanya ni Hunter kahit nakatalikod siya rito. Katatapos lamang niyang isuot ang off-shoulder dress niya nang pumihit siya paharap sa binata. Tapos na rin itong magbihis. Nakasandal lamang ito sa gilid ng mahabang lababo habang seryosong nakatitig sa kanya. Maya-maya yumuko ito, dinampot ang kanyang underwear. Naglakad ito palapit sa kanya. Ewan pero pagkatapos ng nangyari sa kanila roon, ngayon pa siya nakaramdam ng hiya at pagkailang dito. Well, nakakailang naman kasi talaga ang mga titig sa kanya ng binata. Para bang sa klase ng titig nito sa kanya ay muli siya nitong hinuhubaran. Nanunuot sa kaibuturan niya ang lagkit at nang aakit nitong mga titig. And it was as if she could still feel his big and hard manhood inside of her. Dahil sa isiping yun, muli niyang naramdaman ang pang-iinit ng kanyang buong mukha. Alam niyang parang hinog na kamatis ngayon ang kanyang hitsura. Bagya siyang tumikhim at mabilis na nag-iwas ng tingin dito. You're blushing, darling, sa kanya ni Hunter nang muli siyang mag-angat ng mukha at tapunan ito ng tingin. Kitang-kita niya ang nakakalokong ngiti nito sa mga labi. Napasimangot siya at inismiran ito. Kukunin na rin sana niya sa kamay nito ang panty lace niya pero mabilis namang inilayo ni Hunter ang kamay nito. Give it to me. Mariin at kunwari ay naiinis na saad niya. Ngunit sa halip na sundin ng binata ang sinabi niya, ngumiti ito sa kanya ng matamis pagkuway lumuhod sa harapan niya. Come on darling, ako ang naghubad nito kanina kaya ako rin ang magsusuot nito sa iyo ngayon. Nito. Nangunot ang kanyang noo habang nakatitig siya rito. Iwan ba niya kung maiinis o matatawa siya dahil sa lalaking ito? Pero ang kabog ng kanyang puso, hindi niya maitatangging masaya siya ngayon dahil sa nangyari sa kanila ng binata. Oh, after almost 6 years, ngayon na lamang niya ulit natikman yun. Come on, hinawakan pa ni Hunter ang isang hita niya. At dahil sa ginawang yun ng binata, pakiramdam niya bigla siyang nakuryente. Nagtayuan din ang mga balahibo niya sa batok. O Diyos na mahabagin, may nangyari lang sa kanila ni Hunter ngayon tapos biglang nag-iba kagad ang dulot ng paghawak pa lamang nito sa kanya. Come on darling, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko and I will taste it again. He started between her thighs. Hunter, kunwari naiinis na pinandilatan niya ito ng mga mata. Tumawa lamang ito sa kanya. Maya-maya gamit ang likod ng palad nito, masuyo nitong hinaplos ang kanyang hita. Muli siyang nakaramdam ng kakaiba sa kaibuturan niya. Bahagya rin siyang napaigtad at napalunok ng kanyang laway. Okay fine, nauutal at napipilit ang saad niya. Kaysa kung saan na naman mapunta itong ginagawa ng binata sa kanya, wala na siyang ibang nagawa kundi pumayag sa gusto nito. Pero ang lokong Hunter, bago isuot sa kanya ang kanyang panty lace ay inamoy pa yun habang nakatingala ito sa kanya. May bakal
na nakaharang doon. Kaya naman pala ang lakas ng loob na gumawa ng milagro doon dahil inilak nito ang pintuan. Kahit naiinis siya sa binata, hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na mapangiti. Pero maya-maya ay napalingon siya rito. Kunwari ay seryosong tingin ang ipinukol niya rito. What? Kibit balikat namang saad ni Hunter sa kanya at tinapunan din ng tingin ang nakalak na pintuan. I just want to make sure na walang makakapasok dito para istorbohin tayo. Anito at isang nakakalokong ngiti na naman ang sumilay sa mga labi nito. Tumikhim pa ito pagkatapos. And gusto ko lang mauna ang opening ko sa'yo kaysa sa opening ng restaurant mo. Kunwari ay nilibot pa nito ang paningin sa buong paligid ng kainan. Muli niyang naramdaman ang pag-iinit ng buong mukha niya dahil sa mga sinabi nito. At nakangiti ng nakakaloko, mas lalong nag-init ang kanyang mukha, pinaglalaroan ata siya ngayon ng binata. Maya-maya ang kamay nitong nakahawak pa rin sa isang hita niya ay dahan-dahan na umangat hanggang sa marating niyon ang totoong pakay sa ilalim ng kanyang damit. Nalaki ang kanyang mga mata. Bigla siyang napasinghap at nahigit ang kanyang paghinga when she felt Hunter caress her cat down there, especially when he inserted his one finger into her womanhood. Damn it! Napamura siya sa kanyang isipan kasabay ng mahigpit na paghawak ng isang kamay niya sa gilid ng lamesa. Ang isa pang kamay niya ay napahawak din sa palapulsuhan ni Hunter and he gently began to caress her clit. She can't help herself but to moan. Ano ba tong ginagawa sa kanya ni Hunter? Binabaliw talaga siya ng binata. Please, nahirap ang sambit niya at mas lalong napahigpit ang pagkakahawak niya sa palapulsuhan nito. Mukhang bumaon pa nga ata sa balat nito ang mahahaba niyang mga kuko. Napapikit na rin siya ng mariin at nakagat ang pangilalim niyang labi pero ang Hunter ngumiti lamang ng nakakaloko habang nakatingala ito sa dalaga. Para bang nasisiyan itong makita ang reaksyon ni Mabel dahil sa ginagawa nito. Please, what, darling? Oh, she moaned. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Saglit niya itong inipon sa dibdib niya. Kinagat niya ulit ang pang-ibaba niyang labi. Please, stop it. Baka may pumasok na dito. Tila pagsusumamo niya rito. Ano na lamang kung biglang dumating si Gail at makita nito ang ginagawa nila. Ayaw niyang mapahiya sa dalaga. At isa pa, akala ba niya tapos na ito sa pag-angkin sa kanya kanina. Pero bakit may pahabol pa ito? Hunter laughed softly and stopped what he was doing to her. Saka lamang din nakahinga ng malalim si Mabel. Isang matalim na titig ang ipinukol niya rito nang tumungo siya pero ngumiti lamang ito sa kanya at kumindat. Diyos na mahabagin, loko talaga ang lalaking ito sa loob-loob niya. Maya-maya ay sinot na nga sa kanya ni Hunter ang kanyang underwear. Tumayo na rin ito pagkatapos ay hinawakan ng kanyang kamay. Biglang naging seryoso ang titig nito sa kanya. So what now? Pagkatapos na may nangyari sa kanila ngayon, doon, ano na ang susunod? Okay na ba sila? Sila na ba ulit kagaya ng dati? Dahil sa isipin yon, muling kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi na siya makapaghintay na sabihin sa kanya ni Hunter na mahal pa rin siya nito pagkalipas na mahabang panahon, na siya pa rin ang gusto nitong makasama habang buhay, kagaya sa sinasabi nito noon sa kanya. Kahit ngayon mismo ay hindi na siya magpapakipot pa, tatanggapin niya ulit ito sa buhay niya. Pero ang kaligayahan sa kanyang puso ay bigla ring naglaho na parang bula na hindi niya marinig mula sa binata ang mga katagang nais niyang banggitin ito sa kanya. Sa halip, let's go, I'll take you home. Iyon ang mga katagang binigkas sa kanya ng binata. Laglag ang kanyang mga balikat. Nabinawi niya rito ang kanyang kamay. Mabilis din siyang nag-iwas ng tingin dito. God, huwag ka na kasing umasan. Ikaw pa rin hanggang ngayon, Mabel. It's almost 6 years, kaya malabong ikaw pa rin ang laman ng puso't isipan niya. Marami na ang nagbago sa loob ng mahabang panahon. Baka may iba na siya. Paninirmo niya sa kanyang sarili. Paano ang nangyari ngayon sa kanila?
Wala na lamang ba yun kay Hunter? Ginusto lamang nitong may mangyari sa kanila at siya naman itong masyadong nagpadala sa init ng kanyang katawan, hayon at bumigay naman kaagad. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa ere, pagkaway inayos ang kanyang damit. I have a car. Kaya kong ipagmaneho ang sarili ko. Seryosong saad niya at tumalikod na upang magpatiunang lumabas sa kitchen. Sumunod naman si Hunter sa kanya. Nang nasa labas na sila, nakita niyang nakasarado ang pinto ng kanyang restoran. May bakal na nakaharang doon. Kaya naman pala ang lakas ng loob na gumawa ng milagro dahil inilak nito ang pintuan. Kahit naiinis siya sa binata, hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na mapangiti, pero maya-maya ay napalingon siya rito. Kunwari ay seryosong tingin ang ipinukol niya rito. What? Kibit balikat namang saad ni Hunter sa kanya at tinapunan din ng tingin ang nakalak na pintuan. I just want to make sure na walang makakapasok dito para istorbohan tayo. Nito at isang nakakalokong ngiti na naman ang sumilay sa mga labi nito. Tumikhim pa ito pagkatapos. And gusto ko lang naman mauna ang opening ko sa'yo kaysa sa opening ng restaurant mo. Kunwari ay inilibot pa nito ang paningin sa buong paligid ng kainan. Muli niyang naramdaman ang pag-iinit ng buong mukha niya dahil sa mga sinabi nito. Walang hiya talagang lalaking to. Pinaglalaroan niya talaga ko ngayon sa isip-isip niya. And look, nabinyagan pa ang lamesa mo. So sigurado ka nang matibay talaga yun. Hunter, saway niya rito at muling pinanlakihan ang mga mata. Tumawa lamang ulit ito sa kanya nang nakakaloko. Niloloko mo ba ako? Umiling naman ito. I'm sorry. I just miss teasing you, darling. Ngunit isang irap lang ang ibinigay niya rito, saka siya tumalikod. Diyos mio, matutuwa at kikiligin pa sana siya sa sinabi nitong namimiss lamang siya nitong kulitin. Kung ganun pa rin ang nararamdaman nito para sa kanya. Kung siya pa rin ang mahal nito. Pero hindi mukhang maiba na itong minamahal ngayon. Dahil kung sana ganun pa rin ang nararamdaman nito para sa kanya, kanina pa nito sinabi sa kanya kung gaano siya nito kamahal, na hanggang ngayon ay siya pa rin at siya lang wala ng iba. Muli siyang bumuntong hininga ng malalim at naglakad na palapit sa pintuan. Tinanggal niya roon ang bakal na nakaharang. Nakasunod na naman sa kanya ang binata. Hanggang sa marating niya ang sasakyan ng kanyang kapatid na hiniram niya lang kanina. Let's meet again here tomorrow. Seryosong saad niya nang muli niyang lingunin ang binata. Papasilay pa lamang sana ang nakakalokong ngiti sa mga labi ni Hunter pero bigla niyang inunahan ang tumatakbo sa isipan nito ngayon. May gusto akong ipakita sa iyo, Anya. Okay, akala ko gusto mo ulit binyagan natin ang ibang lamesa mo para malaman mo kung matibay din. Che, manahimik ka, Hunter. Tila naiinis na saad niya rito. Kung ano man ang nangyari sa atin kanina sa loob ng kusina, saglit siyang napatigil sa pagsasalita niya nang may munting kirot siyang naramdaman sa kanyang kaibuturan. Hindi dapat yun nangyari at hindi na masusundan ulit yun. Ang ngiti sa mga labi ni Hunter ay bigla ring napalis dahil sa mga katagang sinabi niya. Kitang-kita niya kung paanong nagbago ang emosyon sa muka at mga mata nito pagkatapos niyang bagitin ang mga katagang yun. Mabilis siyang nagbawi ng tingin sa binata. Tumalikod na siya at binuksan ang pinto sa driver's seat. Sumakay siya roon at hindi na muling tinapunan ng tingin ang binata. Kaagad niyang pinaandar ang sasakyan. Tiimbagang na lamang na napasunod ng tingin si Hunter sa papalayo ng sasakyan ni Mabel. Maya-maya ay nagpakawala ito ng malalim na paghinga, kasabay ng paghaplos nito sa buhok hanggang sa batok nito. Damn it, do you love someone else, Mabel? Tanong nito. Nakatayo na lamang si Mabel sa harap ng full-size mirror. Kanina pa siya ron, tahimik na nakatayo habang tinititigan ang kanyang sarili. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isipan ang mga nangyari sa kanila ni Hunter kanina sa loob ng kanyang restoran. Ewan pero may inis at kirot mang nararamdaman ang kanyang puso sa isiping may mahal ng ibang lalaking iniirog niya. Hindi niya pa rin itinatanggi sa kanyang sarili na labis siyang lumigaya dahil sa pag-iisa nilang muli kanina. Bumuntong hininga siya ng malalim. Pagkuway umangat ang kanyang isang kamay at masuyong hinaplos ang kanyang pisngi.
papunta sa kanyang mga labi. Wala sa sariling napangiti siya nang muling maalala ang mainit na mga labi ni Hunter na umaangkin sa mga labi niya kanina. Kinagat niya ang ilalim yun habang nakangiti pa rin siya ng matamis. Maya-maya ay bumaba sa liig niya ang kanyang palad. Parang hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya ron ang mga mainit na mga labi ni Hunter. Wala sa sariling napapikit siya. At muling inalala ang mga nangyari sa kanila kanina. Patuloy na naglakbay sa itaas ng dibdib niya ang kanyang palad. Nanay, naputo lamang ang kanyang pagbabalik alaala sa mga ginawa nila kanina ni Hunter nang kumatok sa labas ng silid nila ang kanyang anak. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang uniko iho. Bigla siyang napangiti at sinalubong ito. Langga, kinarga niya ito at muli siyang naglakad palapit sa kama. Umupo siya sa gilid niyon habang nasa kandungan niya ang anak niya. How are you? Okay lang po, sagot nito sa kanya. How about you po, nanay? I can see in your eyes. Masaya po kayo. Ngumiti siya sa kanyang anak at hinalikan niya ito sa pisngi. Masaya nga si nanay ngayon, Langga. Why po? Kasi nandito ka at kasama ko. Tumitig sa kanya ang kanyang anak. Oh, manang-mana nga talaga ito sa tatay nito. Kung makatitig sa kanya ay parang matutunaw siya. I love you po, nanay. Pagkatapos ay yumakap ito sa kanya ng mahigpit. Napangiti naman siya ng matamis at gumanti ng yakap dito. And I love you so much, Langga. Hinalikan niya rin ito sa ulo. Nanay has a surprise for you tomorrow. Are you excited? Tanong niya rito maya-maya. Kaagad namang humiwalay si Sabdiel sa kanya. A surprise po? What kind of surprise, nanay? Tanong din ito sa kanya. Magkikita na po ba kami ni tatay? Muling tanong nito. Isang matamis na ngiti lamang ang isinagot niya sa anak at muli itong niyakap ng mahigpit. Maybe it's the right time para magkita at magkakilala na ng personal ang mag-ama niya. Kunot ang noo na tinapunan ng itingin ni Mabel si Gail. Kanina niya pa kasi ito napapansin na panay ang tingin nito sa kanya at kakaiba ang ngiti. Why, Gail? Kunwari ay naiinis na tanong niya rito na maywang pa siya nang itigil niya saglit ang kanyang ginagawang trabaho. Bumuga naman ang banayad na paghinga ang dalaga at humarap din sa kanya. Ikaw ha, parang nanunukso pa ito sa kanya. Mas lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Why? Nagpunta rito si Sir Pinoy kahapon. Hinahanap ka. Sir Pinoy? Takang tanong niya. Yeah, ang tatay ng inaanak ko sa'yo. Oh, si Hunter. Wala ka rito nang pumunta siya tapos kinausap niya ako. Ang sabi niya, umalis na raw muna ako kasi may pag-uusapan kayong importante. Pagpapatuloy ni Gail sa kwento nito. Pero maya-maya ay muling sumilay ang kakaibang ngiti nito sa mga labi. Pagkabalik ko rito, nakalak ang pinto sa labas pero nasa parking pa ang kotse nyo. Alam niyang nag-uumpisa ng mamula ang kanyang mukha dahil ramdam na niya ang pag-iinit niyon dahil sa kakaibang ngiti at titig sa kanya ni Gail. Mukhang may alam na ata itong kaibigan niya sa totoong nangyari sa kanila ni Hunter kahapon. Hindi ko naman alam na ibang pag-uusap pa lang gusto niyang mangyari sa inyo. Panunudyo pa nito sa kanya pagkatapos ay humagikhik. Tuluyan na ngang nag-init ang kanyang buong mukha dahil sa mga sinabi nito. Pinanlakihan niya ito ng mata at mabilis niyang dinampot ang apron na naroon. Ibinato niya yon sa kaibigan. Che, manahimik ka nga dyan. Walang nangyari na ganun. Wala, bakit namumula ka at nauutal ka? Mabilis siyang tumalikod upang itago ang kanyang itsura. Oo nga at namumula na siya ngayon. Ramdam na ramdam niya yun. Ano, okay na ba kayong dalawa? Tanong pa nito sa kanya. In fairness, nagmana nga talaga si Sabdiel sa tatay niya. Ang gwapo ng boylet mo, amiga. Kaya hindi na ako magtataka kung maraming umaaligid kay Sir Pinoy. Why do you keep calling him Sir Pinoy? Sa halip ay tanong pa niya rin dito. Well, kasi nagkita na ang mag-ama mo roon sa Italy. Bigla siyang napalingon muli kay Gail. Kunot ang kanyang noo na napatitig sa dalaga. Ano ang sinabi mo? Tanong niya. Nagkita na si Sab at si Sir Pinoy sa Italy. Sagot naman ni Gail. Remember nung araw na iniwan mo si Sab sa kusina? That day sila nagkita. Paano naman kasi itong anak mo? Ang kulit, biglang tumakbo palabas. Natumba siya sa kalsada. Kaya tinulungan siya ni Sir Pinoy. Tapos
Nang mawala naman siya sa park noong isang araw, si Sir Pinoy din ang kasama niya. Binilhan niya pa nga ng ice cream si Sab Nakangiting pagkukwento ni Gail sa kanya. Parang may malamig na palad ang biglang humaplos sa kanyang puso matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Gail sa kanya. Oh, ilang beses na palang nagkikita ang mag-ama niya at walang kamalay-malay ang dalawa nung magkita ang mga ito, lalo na ang kanyang anak. Matagal na nitong gustong makita ang tatay nito. Pero hindi nito alam na nakasama at nakita na pala nito si Hunter. Why you didn't tell me about this? Tanong niya kay Gail. Nagkibit naman ang balikat ang dalaga. Hindi ko naman alam na si Sir Pinoy pala ang tatay ni Sab. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Sir Pinoy kahapon, hindi ko rin malalaman. Nito. Maya-maya ay naputol ang pag-uusap nila nang may kumatok sa pinto ng kitchen. Pareho silang napalingon doon ni Gail. Sorry to disturb you, anang Hunter, habang nakatayo ito sa gitna ng pintuan. Hi, Sir Pinoy. Biglang sumilay ang malapad na ngiti sa mga labi ni Gail nang makita roon ang binata. Ngumiti rin si Hunter. Hi, Gail. Alis muna ako. Baka may pag-uusapan na naman kayong importante. Mahina at nanunuksong saad sa kanya ni Gail. Saka ito naglakad na palabas ng kusina. Bye, Sir Pinoy. Maiwan ko na po muna kayo riyan. Mag-usap po muna ulit kayo. Nakangiting napakamot na lamang si Hunter sa gilid ng kilay nito at sinundan ng tingin si Gail habang papalabas na ito. Nang maiwan na silang dalawa sa loob ng kusina, naglakad na rin si Hunter palapit kay Mabel. So, where's my son? Tanong nito. He's not here. Nangunot naman ang noo ng binata. Akala ko ngayon mo siya dadalhin dito para magkakilala na kami ng formal. Sa halip na muling magsalita, naglakad siya palapit sa kinarurunan ng kanyang bag. May inilabas siya rong white envelope. Muli siyang naglakad palapit sa binata at inabot niya rito yun. Nagtataka at kunot ang noon naman na tinanggap yun ni Hunter habang pinagpapalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa envelope na yun. What is this? Saglit siyang tumikim upang tanggalin ang bolang nakabara sa lalamunan niya. Those are your son's letters for you. Inipon ko lang yan kasi hindi ko naman alam kung paano ipapadala sa iyo ang mga yan. Niya, hindi pa siya makatingin ng diretso sa binata. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Hunter nang marinig nito ang mga sinabi niya. Walang salita ang namutawi sa mga labi ni Hunter. Binuksan nito ang envelope at inilabas doon ang maraming papel at cards. Base sa mga drawings na naroon sa ibabaw ng ibang cards gamit ang Crayola, gawa nga yun ng isang bata. Tiningnan muna yun ni Hunter isa-isa. Nang mag-angat ito ng mukha at tingnan siya, kitang-kita niya sa mga mata nito ang magkahalong lungkot at tuwa dahil sa ibinigay niyang mga sulat ng anak nito. Siya ang gumawa nito lahat? Tanong nito. Tumango naman siya at tipid na ngumiti. Inumpisa na rin ni Hunter na basahin ang mga sulat na yun. May Father's Day letter, Valentine's Day letter, mayroon ding greetings para sa birthday nito last year, Christmas letter and New Year's letter. Ang iba naman ay mga normal na araw lamang na siguro ay naisipan lang ng anak nito na magsulat para maikukwento ito sa tatay nito. Hindi na malaya ni Hunter na bigla na lamang tumulo ang dalawang butil ng mga luha sa pisngi niya. Habang nakatuon ang buong atensyon sa pagbabasa ng mga letters ng anak nito, suminghot pa ito at saglit na pinunasan ang mga luha. Saka muling binasa ang sunod na papel. Napangiti pa ito ng malapad. Si Mabel naman ay tipid na napangiti na rin habang nakatitig siya sa binata. Nakasandal lamang siya sa malaking refrigerator na naroon. I'm sorry kung hindi ko ipinadala sa iyo mga yan, pero inipon ko lang ang lahat ng yan para at least mabasa mo pagdating ng panahon. Nag-angat ng mukha si Hunter at tumingin sa kanya. Ngumiti naman ito sa kanya at nagpakawala ng buntong hininga upang tanggalin ang bolang bumarana sa lalamunan nito habang binabasa ang madamdaming mga sulat ng anak nito. Thank you, Anito. He's excited to see you, saad niya. Nang malaman niyang uuwi kami rito, ang una niyang sinabi sa akin ay gusto ka raw niyang makita at makausap. He wanted to hug and kiss you. Pagkukwento pa niya rito, napatango-tango naman si Hunter. So, can I see him?
Saglit siyang tumitig sa mga mata ng binata, saka nagpakawala na rin ng malalim na paghinga. Yeah,